Yung, anong tawag doon sa may Dinagdagan? hotdog na may cheese na may... Cordon bleu. Tinawag na blue, hindi naman blue yun. Yellow naman. Hindi kasi ano yun, French yata siguro yun. Cordon bleu. Paano kapag nabaliktad mo yung yung propeller ng... Yun nga eh. Matras. Hindi yung matras siguro. Lulubog. Hindi yun yung mga sobrang komplikado. Yung submarine, mangyari ganun. nun. So mag-aanak. Yan! Kailan? Gender reveal. Gender reveal. Ang Kakapunta lang natin. Nainggit ako eh. Joke. You're watching Papa Talks. May kwento ka? Hi guys! Hello, what's up? Welcome sa another episode ng podcast ng mga may jowa. Meron ba? Iba ba yun? May jowa ka ba yun? Iba ba yun? Welcome sa another episode ng Propa Talks. As you can see, medyo kompleto na kami. Walang beef dito guys. Dalawa kasi mag-iiyakan kami. Di ba, Ed? Kaya nga nasabi nila, treat people with kindness. Ayan. Did you ever try that? Treat people with kindness. Every day. Okay. First topic. Total burning up mo yan. Anong kind thing na ginawa mo ngayong araw? Umpisa Pero na before natin that, doon. this is episode Episode ano? 12. apat ng season 2. Season 2. Oh, season 2. Season 2. Season 2 guys. Kaya lang gulat kami, oh. Anong season last? Season 1. Season 1. Nagbilang ka pa. Gumagawa ba tayo ng K-drama series? Bakit? Okay, anong tanong mo? Sorry. Anong ginawa mong, since nakalagay dito sabi ni Steve, kindness, diba? Anong ginawa mong kind thing today? Kind of weird. Kind of gulat ka. Umuusok na yung dito. Meron ba? Hindi, madami akong ginawa eh. Na kinda? Hindi, madami mo nang ginawang kabutihan yan. Tulad ng... Pinagdasal ko lahat ng mga Kaaway? ng mga taong may galit sa akin. Mga tao. Anong pinagdasal? Kaya pala na-bless ako. Hindi. Alis ba tingnan sila guys? Ano lang. Ewan ko, wala. Ewan ko, magandang ginawa ko. Ay, gigigigigigig. Alam mo? Ginawa kong... Sige. Ano mo Move on muna tayo. Basta Ed, mag-isip ka muna dyan. Ako? Ang gandang nagawa ko ngayon, marami kasi yung handaan kanina. Tinulungan ko silang ubusin. Context naman. Context. Galing kasi kami yun. Galing kasi kami ngayon kanina sa gender reveal. Tinder reveal? Gender Ah, reveal. ginger. Kaya medyo... Ginger reveal. Kung medyo wala kaming energy. No. Magsabihin kasi. At saka gabi. Gabi Gabi na kasi Yan. guys. So, yan. Mag-aalis daw kasi. Totoo. Yeah, pumunta tayo nun. Daming handa nun, no? Ayaw. Sobra. Ilan nakain mo? Ano mga kinain mo? Lechon, yan. Puro taba-taba yun eh. Doon ako sa ano. Sa, ano yun? Ano pa yung isa? Tawag doon? Dinakdakan. 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 Hindi, pero masarap yung mga luto kasi yung mga iba sila nagluto, tapos dala din nila. Totoo. Kaya para siguro panalo sa akin doon yung anong tawag doon sa may Dinakdakan? hotdog na may cheese na may Cordon bleu. Cordon bleu. Cordon bleu. Tinawag na blue? Hindi naman blue yun. Yellow naman. Hindi kasi yun, French yata siguro yun. Pwede. Cordon bleu. So ano? Ayun yung kindness ni Boss Teddy ngayon. Ikaw? Yan. Ako siguro, kindness, na nagawa ko ngayong araw. Ano ba? Actually, wala kang kindness na ginawa eh. Ano Binabaran niyo ako kanina. Existing. Existing. Existing for others. Yan. Not only for myself, for others. Hindi. Bawi ito kanina eh. Nabot niya yung yung plate. Ayun! Yan. Mabait. Mabait. Inabot ko nga dun Thank sa you, boss. mga bisitang iba. Sabi ko pa sa kanila, kain na kayo. Oo. Ginabot mo nga sa nakablon na kabandaan eh. Oo. Mabait siya, mabait. Yun ang kindness ni Bossing yun. At least, di ba? Nice to meet you po. Yan. Sa mga na-meet namin dyan. Yan, Naisip ka tama. na ba? Ikaw muna. Ano mo magandang ginawa mo ngayon? Forgive and forget. Ito, nag-wingman. Nag-wingman ako eh. Oo, Hindi, pero yung winning man ko, hindi ko alam kung masaya siya. oo, yun pala kindness yun. Kindness. Wingman. Sino ba yun? Okay ka, Owen. Ay, wag na. Wag na natin sabihin. Pag-usapan. Sino ba yung Sino winning ba man yun? niya? Wag na. Ako guys, nakipagbati. Ayan. Ayan. Nagbati ka? Oo, tama. Sino ang away mo? So yun pala isang kindness na ginawa ko. Tinulungan ko. Anong tinulong mo umalis? Tinulungan ko yung mga nangangailangan. Pero mga lasing. Tinulungan ko yung mga Yun yung tanong mo? nangangailangan. Kasabi niya kasi treat people with kindness. Sabi Pero niya. nag-prepare ka ng question. Ah, Ano yung mga nag-prepare mo question dyan? Tignan natin. Okay. How was today?
So, pag-usapan natin. How was the experience of today? Yeah, I mean, it's our first time shooting an event with Na hindi lang kayong yeah, dalawa. with both of you. Yan, tama. And you get to experience how different it is. I guess that's always fun. Yeah, tama. 'Di ba? Parang habang tumatanda ka nga, 'di ba? Parang pag pinapa-experience mo sa ibang tao yung bagay na na-experience mo na, parang na-experience mo siya uli for the first time. Parang babalikan mo kasi, Yeah, di ba? that's what it feels May tanong like. din ako sa kanila eh. And yeah, I'm happy. I hope you enjoyed it. Kahit na medyo. Na-enjoy ko. Totoo. Ano na lang. Ginawa niyo ko representative every time ng event. Nanalo Pangalaro ka eh. nanalo. Anyways, Ano yung difference ng music video dito sa event na nagiginawa natin ngayon? Ay, In terms siguro, of, pag shoots. Kwan, Mas less pressure ba or mas nape-pressure ka? hindi yung pressure siguro yung thought na kung anong gagawin mo. Kasi usually sa music video, ang finifilm mo yung artist. at saka mayroong director kasi direction. may directions. Tapos may script na tayo doon. Yeah. Hindi ka tulad ng kasi ng event. Lahat kayo dapat mag-act as director. So, kailangan mong like malaman kung anong gagawin dito sa kwan na to. Ayun, nagtatanong ako kanina kung anong pwedeng gawin pag gantong, kunwari, kuhanan na ng pagkain, kung i-video mo ba sila habang kumakain or pagkuhanan lang. Yeah. And everything, siguro difference din. Maraming changes talaga. Pag example yung, buwan naman si babae, ganun. Normal yan na nangyayari. Nagpapalitan kami bigla. Kasi you'll never know kung nasan kayong position. So, kailangan talaga pakiramdaman. Kaya nga may malaking tulong yung mga walkie-talkie minsan. Oo. Anyway, sorry na cut off yun. Pero mas madami ako nagawa nung nag-picture na ako. Hindi na lang yung sa video. Pero, di ko alam, mas comfortable siguro ako mag-picture. Pero, yung sa video part, goods naman. Yung talagang, syempre, first time. So, hindi mo alam kung paano mag-work yung mga bagay-bagay dun. So, parang, syempre, what if nandito ako sa shot na to? What if hindi, kunwari pa, what if hindi tama yung nakukuha ko dun sa kan na yun? Syempre, nandun pa rin yung hiya na, syempre, finifilm mo yung mga tao na, like, just doing their own thing, tapos, hindi mo alam kung ayaw ba nilang ma-film, or gano'n. Hindi mo alam kung kukuha ka pa permission. Tapos, syempre, kailangan mo matuto kung paano sumiksik dun sa mga gilid-gilid dun. Syempre, Tama, like, tama. may mga upuan kanina, like, ganyan Ang talaga tawag yung doon, space, oh. tawag namin doon, fly on the wall. Dapat hindi ka nila mahalata. Oo. So, parang bands. Parang ano? Off the wall yun. Off the wall. Pants off the wall yun, pre. Kailangan hindi ka nila mahalata. So, when it comes to permission naman, once na pumunta sila doon, automatic aware sila na pwede silang mabidyoan. So, kung magkaroon na ng like, problema when it comes to posting, posting na yung problem doon. So, kung sino man yung nag-post ng shade may Video. kasalanan. Oo, But tama. filming them is not a problem. Walang problema doon. Wala. Ah, Pag sa public lang ata may problemang gano'n eh. Pag while in event ata, actually, sa aware. public mas easier. Oo. Kung like public space, pwede ka talaga mag-video doon. Kasi once you go out on public space, Can never go back. kailangan alam mo na. Kailangan you are aware that mafi-film ka once you go outside. Kasi iba yung... Walang privacy when it comes to publicity. Public place, I mean. So, for example, pumunta ka sa Toronto, sahin dun sa kay Nathan Phillips. Everyone there na ma-videoan mo, wala silang pwede ikaso sa'yo. That is public place. It's Unless naman siguro, like, in a, kunwari, film ka in a bad way, gano'n. Pwede. So, again, that's... What do you mean bad way? Pero Kunwari, in a disrespectful way, gano'n. parang pinangboso, ganun ba? Hindi, parang, kunwari, yung mga over the top na prank, kunwari. And then, ikaw yung main? Oo. Well, they're just not allowed to post it. But, Like parang kunwari, may couple na nag-aaway pero hindi nila kinakapture yung moment na yun. Pero ikaw nag-video. Pero nasa public sila. yeah. Pwede pa rin. It's just the same thing as your dashcam. Diba? Bakit pwede mag-dashcam? Ganun lang yan eh. Kahit na, although parang sinadya mong videoan sila, Oo. nasa public space sila eh. You're sharing the public space with them. Pero, So sila walang rights, wala ka ring rights. Same lang.
Akala ko kasi parang inaano mo yung ano nila eh. Yung perspective nila, bakit hindi namin kinakapture yung away namin. Pero bakit mo pinost sa social Yung media? posting yung may problem. So may kaso doon when it comes to posting it on public space. Pero capturing, wala pong problem. In fact, yung copyright ganun din gumagana. Bawal ka mag-record sa mga TTC. Right. But once you have the footage, they don't have the right to put it down. So kung nakuha mo, sneakily, nakuha mo na. Wala na silang Control. control. Wala silang control. Kung ano mang gawin mo doon sa footage na yun. So may klase ng ang lalim na ng pinag-uusapan natin. Yung ano? Pag copyright Pero, siya. law na to. Law na yun. Lupa na to eh. Sige, maganda lang tayo. Green law na to. Hindi na green wall to, green law. Sige, pag-usapan na natin yung ano. Yan. Yung Ikaw, ginagawa nyo ngayon. Gym. Gym. Yan. Yan. Hindi. Gym to. Nag-gym mo din. Gym. Ako? Hindi na. Ay, fitness na ba? Mas malupit yung sa akin last time. Gym ako, di ba? Oo. So, umupo ako sa tawag dito? Sa bench. Sa massage chair. So, syempre, pag umihi ko, parang gulat ako kinamagahan. May na ako ganito. May rashes ka na? Kasi may surot na sa mama. Ano bang tanong dun sa kanya? Ano na lang, journey mo. Ako, Why did you start? No, why did you start yan? siguro, hindi ko alam. Hindi ko alam. I felt like siguro, kailangan na ng change. Parang pag-gising mo isang umaga, parang Hindi. feel mo Like, na. syempre, Kasi ito yung na-realize ko sa dalawang ito eh. Nag-break up, nag-gym, pumaya. Hindi. I mean, Di pa nila alam. Okay lang, ito na yun. Ito na yung time na yun. sa akin kasi, madaming dumadaan sa ganong phase, pero hindi naman sila pumapayat or like, hindi sila nag-uumpisa mag-gym. Yung ibang tumatabay. Madami kasing ways Kasagam. para mag-cook na Sige, tumingin sa akin. Madami naman ng ways para i-cook yung Pero sa akin kasi, umpisa na ako mag-gym yun, pero hindi consistent. Oo. So like, parang patala ako dun once every 3 months, ganun. Minsan nga, ginagamit ko na yung membership ng kapatid ko, tas wala lang. Pupunta na ako dun, magagawa ako ng 2 o 3 workout, tas uwi na ako. Tas di na ako babalik ng Then, like, siguro one day, parang ganun na lang. Tas sabi ko parang, why not try ko na like, punta ko everyday ganun. Hanggang sa, like, patuloy lang ako. Ewan ko kasi, yung time na yun, naghahanap ako kung anong purpose ko sa buhay. Para So like, naghanap ako ng ways para, makita ko yung value ko ulit. Like, makita ko kung ano yung worth ko ba, kung may magbabago ba kung patuloy ako mag-gym, o may magbabago ba kung gagawin ko yung everyday na ginagawa ko sa buhay ko. Parang ganung cycle. So like, and na-realize mo after nun na mo? like, na-realize ko na Dami na bago. Oo. Kasi, binago ko yung mga sleeping schedule ko. Paano ako kumain, like paano ako gawin yung ginagawa ko dati. Iniba-iba ko step by step. Like mahirap sa una kasi syempre hindi mo sanay yung ginagawa mo eh. Ito. So parang keep going lang ako nun. Hanggang sa like one day nagulat na lang ako na may nag-iiba na sa katawan ko. Like di naman ako like parang kasi di ba patuloy consistent mo ginagawa yung mga ginagawa mo sa buhay. Like yung Hindi mo na-realize na nagbabago na yung like hindi ko na-realize na gumaganda pala yung nag-good way. Nagbabago pala yung nag-good way pala. Yung mali. Oops. Parang ganun. Tapos yun. Hanggang ngayon parang hindi na nawala sa akin yung pag-gym. Parang paghinga ko na lang yun. Parang ganun. Like, part na siya na paghinga ko para yun. I mean, that's a crazy story, guys. What we witnessed there is, ginawa niya yung fitness journey niya as a form of survival na. And I think it's a great topic to talk about because not only sa yung pinagdaanan mo sa relationship mo before, yung past relationship mo, but for other people din siguro na may pinagdadaanan din na I think fitness journey is a great way to cope up with what we are experiencing, I guess. Actually, madami ring way ako nang ginawa. Para lang, like, malibang ko yung sarili ko. Like, every time, parang, kasi after ka mag-gym, diba? So, like, morning ako mag-gym kasi yan, palagi. So, syempre, wala na akong gagawin yung buong araw. So, gagawin ko, lalabas lang ako, gagala-gala ako, like, lakad-lakad, yun.
Then yun yung mga pinapakita, nagtitake lang ako ng pictures, ganun. Tapos punta ako downtown, take ako pictures, like lakat-lakat lang ganun. Like sceneries ng mga ganun. Yun lang yung lagi ginagawa palagi. Let's talk about that. Bakit hindi mo na tinuloy yung pagpipicture mo? Actually, ganun pa rin yung ginagawa ko. May mga pictures pa rin ako Hindi mo siya nirelease. Just for yourself lang. Like, ewan ko, siguro, na-inlove lang ako na mag-picture sa, like, yung mga parang places, like, parang... Landscape, ganun, no? Parang ganun, landscape, or like urban sky, ganun. Yun lang, na-enjoy ko lang yung ganun. Pag binigyan ka ng camera, magpipicture ka. Oo Pagdasal tayo. Okay. Kahit tuloy lang. Manalangin tayo. Hindi, pero Zoom mo, /Patreon din. So, na-realize mo na yung, madami ka na-realize sa gym journey mo. Oo. Ako, madami. So, So, anong role mo sa Green Wall? Driver. driver talaga ako, guys. Driver. Hindi, yung na-realize ko sa pag-gym, like, lahat tayo hindi tayo pare-parehas ng paano natin uumpisahan yung pag-gym. Oo. Lahat tayo, dumating na rin, dumating na rin lahat naman siguro nung nagsimula ng gym noon, tapos ngayon consistent, dumating rin sa point na yung mga ibang tao nahihirapan mag-umpisa or mag-commit. Nakadepende na lang kasi sa yun kung paano mo siya sisimulan, or kung kailan mo sisimulan, or kung paano mo sisimulan. It's just lang talaga. Mahirap Commitment. Commitment. Mahirap talaga yung commitment dun, no? Pero paano? Siyempre sabi mo nga, normal siya na nagkakaroon ng problem when it comes to commitment. Committing to a fitness journey, fitness goal. Ano yung mga ginawa nyo nung naka-experience kayo ng parang doubt or parang hindi pala doubt, declining? Yun yung mahirap kasi ako nun, literal, di-doubt ko yung sarili ko na like, parang alam ko matagal yung yung pero, process. Pero sinabi ko kasi nun mataba na rin, buong buhay ko kasi, mataba na kasi ako nun. And pumayat lang ako nung pumunta ko ng Canada. Nag-diet ako, like hindi ako kumakain ng rice, like, literal kinat off ko yung rice, like yung sweets, cokes, ganun, like mga chichirya yun, kinat off ko lahat nun. Then sabi ko, why not di ko simulan ulit ngayon? Pero dun mahirap kasi wala pa nga lang isang linggo. Dun ulit ako, bumabalik ulit ako sa paano ko kumain, ganun. Like, sobrang hirap. Mahirap kasi pagdating mo dito, iba kasi mga pagkain pag nakasanayan mo din sa Pilipinas ng mga puro sweets. Di ba? Like, isipin mo, 3 araw tayo kumakain. Ay, hindi. Actually, 5 araw tayo kumakain sa isang araw. 5 araw? Hindi, 5 beses pala, sorry. Like, merong umaga, may snacks. Tanghalian, snacks ulit. Gabi. Actually, 6. But at the same time, we have a different weather sa Pinas eh. Sabagay. I feel like we burn more fats there. Kasi nasa mainit. equator kay. So, more and... Kaya yung intake natin ng pagkain, nung dinala natin dito yung ganong way, Oo. nagsitubaan. Lumobo ako. Actually, yun ang interesting kasi kayong dalawa bata kayo, mataba kayo ng bata. Pumayat ako. Sobrang... Ako, hanggang ngayon mataba. Payat ka nung high school. Payat ka nun. Payat ako noon. Okay ka. Hindi dahil sa pagdating mo kasi, hindi ko alam kung naranasan yung mag-college sa Pilipinas. Hindi. Yun. Hanggang... Bata pa. Hindi ko pa hindi ko natapos yung high school ko sa Pinas. Ako pala matanda dito, no? Lang ako. Hindi, so yung pressure kasi sa college, dito kasi college dito is, self-taught ka naman dito, pero sa Pilipinas, lahat ibubuhos sa'yo. Parang ikaw gagawa ng presentation, ganito. Yung teacher mo parang uupo lang dun sa isang corner, tapos papanurin ka niya kung paano mo ipipresent yung dapat niyang ituro sa inyo. Sa Pinas ka? Sa Pilipinas. Hindi ko alam sa ibang university. Pero hindi ko nasasabihin yung school na pinuntahan ko. Pero Madali lang i-search yan. pero yung university kasi na pinuntahan ko, kinuha ko engineering. So, yung teacher namin na nagtuturo sa amin, hindi siya nagtuturo. Ibibigyan niya yung lesson plan sa amin. Tapos by group kami. Tapos kami magtuturo sa mga classmate namin. Huwag na natin banggitin yung school na Huwag na natin. Basta nasa Luzon yun eh. Nasa Luzon yun. Tapos siya, university siya. University. Sige. Anyways. Yun. Hindi, magandang topic yun yung difference ng education sa Pinas at saka dito. Yes. Tapos kasi nga, kapag self-taught ka sa Pilipinas, i-research mo lahat eh.
Parang mas madali ka matututo. And iba rin kasi yung iba rin kasi kung paano magturo yung mga guro sa Pilipinas kaysa dito. Kasi syempre, Tagalog. Teacher lang. Tagalog eh. Hindi kasi isipin mo, dito hindi ko ilalahat, pero sobrang lambot sobrang luwag ng mga teacher dito sa Canada. I-compare mo sa Pilipinas. Nailuwal ka dito eh. That maluwag. It's just a different type of relationship. Kasi dito, I mean like sa Pinas, hindi ako sure. Pero sa na-experience ko sa Pinas, they're very dominance. Alpha, kumbaga yung mga teacher doon. Tama ka. Kumbaga mataas sila sa estudyante. In here kasi, I feel like you are working with colleagues. Ganun ko tinitingnan yung mga teachers ko dito, even in college. Alam mo, like nakakausap mo sila ng parang kaibigan mo lang. Tama ka. In that way, actually, yung relationship na yun, for me, it's better. Kasi natatanong mo yung mga questions na akala mo dumb questions sa kanila ng much pero tama ka. Easier. Kasi natatakot ako dati magtanong sa Pilipinas, like mga question kaysa dito sa dito sa ibang bansa dito sa Canada. Like, pero at the same time, para sa akin, medyo Akala ko nandito ako. medyo nagandahan pa rin ako sa turo ng Pilipinas kasi kung hindi sila ganun ka-stricto, hindi ka mag-aaral ng todo, or hindi mo talaga susubukan na aralin yung pinag-aaralan mo. Kasi dati nung na-experience kung paano sila dito sa Canada, parang sabi ko, ang dali lang pala ng tinuturo nila sa Canada. Like, isipin mo yun sa atin sa Pilipinas, alam ko 76, yun na yung passing grade. O 75, bagsak ka na matik, di ba? Dito, 50, yun yung pinaka-minimum. Yun yung, Tas yung 70 plus na yan, sobrang taas na yan na grade. At saka roof na yung 50 dito eh. Hindi ka talaga totally babagsak sa high school. Hindi. Hindi. Kaya sabi ko, yung dun pa lang nun, medyo hindi ko na sinaro sa talaga yung school nun. Tapos yan, pag itatry ko naman seryoso yan, syempre makakakuha ng mataas na grade. Pero babalik na naman sa mindset ko na ang dali lang naman ng mag-school dito, so hindi ko na naman seryoso yan. Hindi kumpara sa Pilipinas na talagang kasi grade, sabi natin kinder to grade 6. Lahat yung mga kakasing mo yan, kasama mo hanggang graduate kayo ng high school eh. Tapos depende na yun sa pagdating ng high school eh, kung same pa rin kayo ng school eh. Yun talagang makikipag-competition kasi andun eh, orals eh. Tsaka siguro, ako agree or disagree. Yung mga education sa Pinas, yung mga estudyante is mas competitive compared dito. Feel like dito, wala silang pakialam kung ang mahalaga makapasa sila. Ganun. Totoo. Yes, yung... Siyempre siguro hindi lahat to, pero sa na-experience ko parang ganun eh. Mas competitive. Like, kumbaga parang... More like communication-wise sa Pilipinas, mas nagiging active sila doon. Yeah. More on dito kasi. Kanya-kanya dito eh. Tsaka yun nga, yung parang sa Pinas kapag bumagsak ka, parang is sobrang big deal talaga. Sobra. Yung everyone is looking at you. Pero here, pwede mo itago actually. Kasi, dito guys walang pansinan kasi dito eh. Yung grades mo nga di ba? Bawal mo ipakita sa iba technically. Amin ako nun, kasi yung dito, ang papakita nila, hindi yung pangalan, kundi yung student ID mo. Doon mo titidan yan. And sa Pilipinas dati, pag nakakuha ko ng line-up 7, umiyak ako kasi ayokong may line-up 7 ako nun. Literal na parang disgrace na sa akin yung pag may line-up 7 ako ganun. Parang lang sa akin nun. Dito, line-up 5, tuwang-tuwa na ako nun. Pero may line-up 7 ako sa Pinas class. Wala mo anong subject. What? Guys, sige. Wag na. Actually, wala ka pang ambag. 8 times 6. Wala akong masasabi sa education sa Pilipinas. Ito sa akin, ang pinaka, alam ko may line-up 7 ako palagi, Pilipino. Ewan ko bakit. Ang hirap kasing yung mga yun. Kasi, baybayin, gano'n. Ilocos kami. So like, Ilocano lahat. May mother tongue na rin kami nun doon sa pag Tagalog. Kasi dati, nakalimutan ko na rin dati kasi mag-Tagalog. So like, pag magta-Tagalog ako dati kay mama. Konyo ka. Konyo.
Hello, Mom. hello. Andito ako ngayon sa... Pag magdatagalog kasi ako dati kay mama. Hindi ko alam kung alam niyo yung Magic Jack. Magic Jack. Ang pamilya. Yung Kasi, lalaki? hindi. Jack and Thunder? Kasi yung Magic Jack na yun, parang, para siyang Skype or like parang, para siyang telepono na pwede ka tumawag sa ibang bansa. App. Hindi siya app. Like, talagang Telephone. telephone siya, may Magic Jack yun. So, Hindi ka mayaman lang kasi yun. Oo. dati. Itong mayayaman. kinonect mo yun. Parang kinonect mo yun sa router. Parang Legit ganun. nga. Oo. Oo, pag kinonect mo yun, tapos tawagan mo yung number nila dito sa Canada or kahit anong sayang area ng ano yun, mariregister nyo na sa Canada. Tapos syempre, pwede na kayo magtawagan sa For context lang, this is 1982. Tama. Legal ba yan? Tagal na wala. Ang yaman. Vampira ka pala? Kaya pala ang puti mo. Ang yaman pala nito. 2012 yun eh. Nung Pinakamahalaga yung first time ko nalaman yung Magic Jack. Dahil sa First tita time ko. ko Makarinig na ganyan. sa hotel pa eh. Totoo. Pinakamahalaga kong gamit nun, samurai. Hello? Pero nabutan ko dati yung yung iniigat na Yung ganun. Oo. Aba, tagal ka ng buhay. Rotary phone. Dati- Try mo yun? Patawag ko dati ng Jollibee. Ilang taon ka na ba? Talaga. Dito pa lang ako. Oo. Kasi hindi pa nila tinatapon yung gano'n namin sa eh. Actually, meron pa nga dito yun, mga yun. Yung mga Meron pa. stand-up na... So, nag-enjoy nga ako din natin eh. 8,000-7,000 lang talaga yung Jollibee delivery eh. So, gano'n ako. Tapos sabi ko, hello, Jollibee. Tapos, pwede mo pa order ng isang Jolly Burger. Sabi, tugo, ano pong name? Ano pong address? Ay. Ano to? Okay ba? Tayo ba yan? Tapos sasabihin ko, tapos ibabawa ko. Tapos tatawag ulit ako. Tapos one time, tumawag sila. So nangyari, yung lola ko, nung buhay pa siya, siya yung sumagot. Tapos, sinabi niya na niloloko ko sila, yung Jollibee. Tapos nangyari, sinumbong niya sa may papa. Kasi alam niya ng takot ako pa noon. Nalaman ni papa. Boom! Palo na naman. So, Kala ko tinawag mo. So, nag-order ka ng Jollibee mag-isa mo. Classic yun. Kasi let's move on to something na move on. Yes. Wala akong masasabi sa akin eh. Schooling ako. Kamusta yung pagkabati nyo? Gano'n. Hindi, pero speaking of education, Genesis over here tried to study a lot of things eh. Addict tuloy. Addicted to learning stuff eh. Academically and hindi. Hobbies. Yeah, sure. Hobbies. Ano yung first thing na tinake mo sa college? music. Tylenol. Hindi. Ano yun? Aircraft manufacturing. Oh yeah! So, aviation. naalala ko na. Aviation. Naalala ko kasi ito. Tumawag pa ako sa kanya. Tapos sabi niya, late pa daw siya sa school niya kasi nag-take siya ng bus, diba? Pumunta sa Scarps ba yun? Ay, alam ko Or yun. Brampton ba yun? Alam ko yun. Saan ba yun? Oh, ganun yung kwento. Baka mapanood ni mama to. Mapanood to. Aviation. Fun fact sa aviation, meron akong nakatrabaho 2 days ago. Aviation siya dati sa Air Canada. Oo, na-evict siya. Sa Air Canada. Alam mo magkano ang sweldo niya? Magkano? $70 per hour. Sir, pasok mo na ako, sir. Say less. Di, pero ano siya, maintenance o manufacturing? Maintenance plus manufacturing. So, from manufacturing to maintenance. Kasi pag nagmamanufacture ka na nalalaman mo na yung mga components or parts ng mga engine ng or parts ng plane. So, pwede ka nang mag-transfer sa maintenance. Kasi upgrade na lang certificate mo. May tanong ako. May wiper fluid ba yung aeroplano? Baka meron. High pressure. Actually, I have a question for you. Since that is very close to your career naman siguro ngayon, ba? Tama ba? Parang, oo. May time ba na naisip mo na mag-shift doon? Marami beses. Ba't hindi mo siya tinigyan? Time. Time na lang. Oo. Kasi time is evasion. Mag-spend ka pa ata ng, let's say, 10 years. Yeah. Bago makakuha But ng time and certificate. responsibility. Yeah. Yeah. So, Kasi either... may oras eh. Tama, responsibility, di ba? Kapag either magbabayad ka ng bills, hintay mo ba yung 10 years mo para makuha mo yung gusto mong desired na salary. 10-year contract yung ganun? Buhote na lang. Hindi, 10 years, parang schooling. Bago makuha yung... Tapos hindi ka sa sweldo? Hindi, magsisoldo ka na nun. Pero mababa pa yung, parang nasa lower level ka gets pa. ko na. Sabi, so like, aangat yun na. Aangat na yun. Sabi ko na eh. Oo. So parang siyang,
Parang pyramid. Buti para na lang. siya, para siya apprenticeship, parang ganun. Like, Oo. Parang mag-apprenticeship level. ka tapos, Hierarchy. tapos bibigyan ka nila ng ano. Buti na lang. Buti na So, lang, no? masaya ka na hindi mo tinuloy pala. Masaya ako. Itong kinakatakot ko noon is deciding factor siguro is kasi minsan mahilig akong, if close enough yung number, mahilig akong mag-take na ng risk. Na, ay, okay na yan. Kasi, doon sa the smallest details matter pag nag-manufacture ka ng aeroplano. Okay. So, ibig sabihin, once na you mess up, kahit by this much, pwede kang makapatay ng ilang tao na nakasakay dun sa aeroplano. Mahilig akong mag-take ng risk. So, meron akong habit na, okay na yan, close enough, that's close enough, okay na yan, ganyan. So, what if one day, makarry on ko yun dun sa trabaho kong yun, tapos, what if one day, like, sabihin natin, yung aeroplano na minafacture ko, bigla na lang bumagsak. Siyempre, number one, di na matatanggal sa isip ko yun. Different kind of trauma na yan kasi may isip mo lagi, I should have done better. Dapat talaga kinuha ko na yung exact number na to, ganyan. Pero in the first place, paano napasok sa isip mo na yun yung kunin? Mama. Okay. I thought it was like a pressure of Pero malaki daw yung sweldo ka lang. Pero at the first place, ano yung talagang gusto mong Ang gawin? ko talaga dapat is, hindi. In the first place, sa Pilipinas pa lang, gusto kong piloto. Police talaga. Police. Pero sabi nila mama, tsaka nila lola, is only child ka, so mahirap yung trabaho ngayon. Pero, like, ako talaga, since nung bata ako, mahilig ako mag-investigate kahit kun. So para kasi Cardo Dalisay, yung Iba kapatid yun niya eh. bago mamatay. Sino yun? Sino yun? Idol mo si Coco Martin, pag di mo alam yun. Gino. Si Ador. Ador! So yeah, anyway, yun. Mahilig ako magawa ng mga detective stuff. Like, madami ang nalalaman. Kunwari, may galit ako sa'yo. Alamin mo kung bakit kami galit. Hindi, mag-expect ka na meron akong, mag-expect ka nang may nalalaman ako sa yung hindi mo alam, ay hindi mo inakalang alam ko. Lalo na sa work. Sabi ko sa kanila. Like, kasi recently nag-away kami ng mga manager ko. Sabi ko sa kanila. Pwede ba ito i-share? Siguro pwede to. Sabi ko, the last thing na gusto yung mangyari is makausap ko yung HR. Sabi ko sa kanila. Lahat tayo, tandaan nyo, pag natanggal ako dito, madami matatanggal sa atin. Sabi ko sa kanila, di nila mabibigyan ng write-up kasi alam nila kung gaano. Like, mahilig kasi ako mag-investiga. So, yeah. So, ginagawa mo is blackmailing. Hindi naman. Hindi joke lang. Technically, hindi. Actually, hindi. Threatening. Technically, Threatening yung tawag yun. Hindi, pero hindi. Siguro, kaya nag-decide akong mag-policing din is parang na rin ko. Gusto ko kasing, yung kaya nga nasabi mo kanina, yung tinataya mong hanapin yung meaning mo sa buhay. Kasi ever since nung bata ako, yung lola ko, sabi niya, help people when you can. So, like, gusto ko tumulong ng tao. And even if it means like, if I want to give up my life for somebody, then why not? That's the best job. Like, kung gusto ko lang, pwede na ako mag-apply sa Army ngayon. So, Pero yung Parang hero. yung gustong sabihin kasi ng lola niya doon, medyo malalim pa din. This is not just about helping other people, but helping yourself first in order for you to be able to help other people. Yun yung isang key detail siguro na tandaan pa rin doon sa ano na yun. help people when you can, sabi yan. Yeah, kaya when you can. Kasi, yun nga, yun ang mga tinuro sa akin na lola ko noon. So, yeah, yun decide ko. Pero, ganito yan. Pag maging successful tayo sa music, hindi ko na kailangan gawin yun. Kasi technically, pwede naman ako tumulong sa ibang tao. In other with ways, just in other ways. Pero, like, syempre, in-expect ko pa din. Like, while I'm doing policing, gagawin ko pa rin yung music stuff na yan. Doing the video stuff. Alam mo kaya siguro tayo nagkasundo. We're in a very similar na mindset. I also wanna help people. Kaya yung sa'yo sa policing, I was leaning more towards, dati, di ba? Magsusundalo. So, parang very similar kami doon. At the same time, yun nga, munti ako magpari, no? Sabi ko na eh. Ano mo? Actually, meron kang vibe. Kapangalan mo din. Mukha kang pare. Kapangalan mo din, pre. Si Pope Francis. Yeah. Yun. And then, siguro yun. Anyways, may share ka pa ba doon? Ano sa? Wala naman nag-ano. Yeah. Ano ba tanong?
Wala naman. Kwentuhan lang naman. Aviation. So, nag-start ka ng aviation nun. Bumalik siya sa But, aviation. paano kapag nabaliktad mo yung, yung propeller ng... Yun nga eh. Patras. Hindi yung matras siguro. Lulubog. Hindi yun yung mga sobrang Giging komplikado. submarine, mangyari ganun. nun. Imbis na pataas mo, sumubok. Pa-dive. Yung wings yun sa tok-tok. Wala, ayun na yun. Joke lang yan. Joke lang. Sabi ko na may punchline to eh. Para ano. Kausap ko kasi ito walang punchline. Icebreaker kasi, icebreaker. Hindi, sige. While we're talking about that, and you also mentioned earlier about life purposes, we wanna know our oldest here, our eldest pa. Ay, ano yan? Aba, kuya. Elder? Kuya? Elder. Do you think? Kuya. Aba. Do you think? Kasi Gayan ko kasi. you are the eldest among this, the four of us. Do you think kung ano na yung narating mo ngayon, you've already found your purpose in life? Or you still looking for it? Still looking. Kasi sabi nga nila kapag hindi mo makikita yung purpose mo until nagka-pamilya ka. So mag-aanak ka na. Yan! Kailan? Gender reveal? Gender reveal. Ang Kakapunta lang natin. Nainggit ako eh. Joke. Hindi, kasi ganito yan. Kapag sabi nga nila, pag nagkaanak ka na, hindi yung magiging responsibilidad mo na lang, yung magiging future ng mga anak mo. Hindi mo na wala ka nang pakialam sa future mo. Parang nakatutok ka na lang sa magiging future ng anak mo, like kung ano yung kailangan nila, needs, ganito, ganyan. So, Including yung buong community yan, no? Kasi it's a better world for your better kids. yeah, parang gano'n. So you're making good decision not only for your Yeah. like kids mo mismo, pero yun. Yeah, tama. Maganda yun. That's a really good purpose in life. Ano pa? May dadagdag ka ba doon? Wala naman na. Speaking of children, fun question tayo. Sino sa tingin nyo una magkakaanak sa atin? Ako lang may jowa dito Hindi, eh. lahat. Ay? Lahat. Yung hindi lang ng hell kasi ako. Hindi ko alam. Sino sa tingin nyo? Kakatok tayo every time, huwag kayo mag-alala. Hindi ko alam. Last two eh. Totoo ba? Ako yung last. Toto. Sige. Natin. Unang magkakaanak? Ang magkakanak. Hindi kayo mag-aasawa. Yan na lang. Siguro ako. Yan. Yan. Ito. Feeling ko pag na... Alam mo bakit din? Ba't mo may rocket sa That question kasi, although for siguro sa younger generations, it's just, parang ano siya awkward na pag-usapan. But to be honest, on reaching those age, our parents are getting older. For me, hindi na nga nabutan ni Papa eh. And for me, magkano ko like ngayon, okay lang eh. I mean, like, Anong tawag? given na kaya kong supportan. tama. Kunwari lang. Pag anak in mo, theory. anong tawag ng lola mo doon? Pag anak ko, Apo niya. apo. Oo, apo pa rin niya. Ang tawag ng anak niya sa lola niyang ganun is great grandmother. Hindi na nabutan ng lola ko yan. Kaya. Yung ganun lang na mindset siguro. No. Pero syempre, kung given na kaya mong bumuhay ng bata. Ibang usapan pa yun. Iba rin kasi dito eh. Kapag iba kasi yung buhay sa Pilipinas tsaka dito. Actually, napag-usapan natin. Hindi ko alam kung yung kausap ko doon. Yung Pwede. yung mas different, kunwari nakabuntis ka dito, nagkaanak ka dito biglaan. Mas different yung buhay dito kaysa sa Pilipinas. Oo. Kasi yung support ng government. Yung ano. Sa akin kasi ano. Kasi pwede naman nagbabago ang purpose Pero, of life. hindi mo kasi alam yung magiging future mo eh. Pero as of now, siguro na lang. Sa akin kasi, ano yun eh, hindi ko, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan papunta yung buhay ko sa future. Saan ako, Kasi, sa taon na natin ngayon, nasa 20s na tayo eh. Hindi mo na masasabing teen ka na dahil parang patanda na tayo ng patanda. So, lahat ng mga ginagawa mong kalokohan or yung in-enjoy mong yun, nasa past na yun, parang mahirap mo nang sakayin ulit yung mga ganong trip sa pagtanda mo dahil iba na rin, magiging iba na rin yung mindset mo eh. Hindi ka na pabata kundi patanda ka na ng patanda eh. Yeah. Tunda ka na doon. Hindi naman kasi yun yung ibig kong sabihin. May more on nagmamature na tayo sa pag-iisip. Hindi na tayo sa childish na phase na yan. Oo. And syempre, the more na patanda ka na ng patanda,
I mean, pamature ka na ng pamature sa pag-iisip. Doon mo ma-realize na like, ano yung kailangan mong ayusin sa buhay mo para maging successful. Ano yung mga ways para para hindi ka na maghirap sa future, or ano yung mga ways para mabuhay mo yung pamilya mo or magiging pamilya mo nang hindi kayo naghihirap. So, syempre, lahat naman tayo, of course, pag niisip din natin yung magkakapamilya na tayo, paano natin bubuhayin yung pamilya natin nang hindi tayo naghihirap. Hindi tayo kayod ng kayod para na magkumita ng pera para lang magbayad paycheck to paycheck, di ba? So, yung parang ganun yung mga iniisip ko kahit na, syempre, sa ngayon, wala pa sa isip ko yung parang, Finding purpose. hindi naman sa ganun, parang pumasok sa ganung sitwasyon, or like sa ganung relasyon na parang, So what's your purpose now? right now, yun nga, hinanap ko pa yung purpose ko sa buhay ko. Like, mahirap kasing mahirap kasing magsabi na alam ko na kung anong gagawin ko Or like, parang, ayoko lang na patunayan na hanggang salita lang ako. Gusto kong ipakita through sa ginagawa ko. Kasi, buong buhay ko hanggang salita lang ako Like, Gusto mo nga gagawa naman. Gusto ko pagkita na parang hindi ko pinagmamalaki o pinagyayabang sa iba na ganito yung ginagawa ko. Gusto ko na sinanay ko sa makakita sa ginagawa ko or sa kung ano yung mga na-achieve ko or kasi ako pa yung magdikta na, uy, alam mo, ganito yung ginawa ko, ganito ganyan. Di ba? Yung mga bagong dumarating dito sa Canada, not mentioning the ethnicity or mga yung lahi nila. Pero yung sa resume na binabago nila kahit di nila alam na supervisor sila, ganito, mechanic, ganito, or engineer sila sa backroom. Tapos pagdating dito, punta sila magiging supervisor, pero di nila alam kung paano i-manage yung company na yun. So, parang naniniwala sila. Oo. Tapos parang naniniwala sila na doon sa kasabihan na fake it till you make it. Ganun. Anong sa inyo nga pala doon? It's a gamble kasi yun Oo. Hindi ko sa akin. Para saan? Parang di applicable sa akin. Mabilis ako matuto masyado. Sa fake it till you make it. Oo. Kasi, hindi ko alam, kaya kong umpisahan yun ng ganun, pero at the same time, naspan siguro of a week, 2 weeks, kuha ko na kung ano yung kwan ganito. Like, sa sobrang, di ko alam, But you're still faking it sa start. So, pero at the same time, like, hindi ko alam. Kasi, technically, like, kunwari dun sa job ko ngayon, technically, nag-sinungaling naman sa interview, pero, at the same time, right now, arguably, one of the best ako sa trabaho ngayon. Like, wala sila masasabi sa akin dun, so, yeah. Hindi ko alam, gumagana naman, if, like, kasi yung ibang tao, maggagawa sila ng fake it till you make it, pero, at the same time, hindi sila marunong mag-put in the work. Right. So, siguro, pwede naman na, kung, like, kunwari, yung hardworking person, kailangan niya talaga yung trabaho, pero hardworking siya. Yun yung problem, hanggang fake it lang. Oo. Ay, may mga tao talagang hanggang fake it. Ang dami kong kilalang ganyan. Hanggang till you make it. Sobra. Kaya tingin sa akin. Hindi ikaw. Marami rin yung... Sobrang pangit. Ay, Phobia, mali. hindi. Sabi ko seriously. Pero yun, hindi ko alam. Marami rin talaga kasing yung tao na parang Depende rin sa tao. magaling sila sa by the book. Pero, Ay, oo. Pero by the, Hindi sila marunong physical, tumeknik. oo. Hindi nila alam yung experience, like, kung ano yung paano gawin. Pero by the book, alam nila. Maraming ganun. Hindi, kunwari may nangyaring ganito na wala dun sa libro. Yeah. Hindi na nila alam kung... Wala na yun. Yung common sense. Paano Wala kasing resolution common nun, sense oo. kapag sobrang by the book ka. Kaya sobrang ganda ng may experience ka kaysa sa kaysa sa parang natutunan mo na yung pinag-aralan mo yan. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Dami kong bad experience. Dapat talaga pag teachers, they award yung experience. Tama. Ikaw yung binibigyan. Hey, speaking of that. Ano ba? Sinila na ako tanong. Tatanong ko Anong sa... purpose mo sa buhay? Ikaw nga, Sige, wala ka pang purpose. Nasa nasabi. Hindi, kaya ko na tanong yung question na yun. Ibabalik ko to doon sa Before 25 na feature film. Which is hindi ko na rin naituloy na isulat. Ay, yun lang. Napalakpakan pa eh. No, but it's still there. It's ongoing. But it's based on the fact na merong tinatawag tayong quarter life crisis. And doon,
sa quarter life crisis na ito na pinagdadaanan ng early 20s people. About dun sa purpose nga. The problem daw kasi sa ating mga early 20s people is purpose na agad yung hinahanap. Where in reality, dapat ang hanapin mo muna is Sarili mo. yung saan ka masaya. Diba? Tama. Finding yourself. Counted ba na purpose? Kasi, paano mo masasabi na yung purpose na gagawin mo, yung purpose na tinatry mong i-pursue, is the best for you in the future? So, it's all about making yourself stronger, yung experiencing everything first. Experience everything, yeah. Before you make a goal na, okay, this is my purpose in life. And si Teddy kasi nagka-transition na siya dun sa ano na yun eh. Sabi nga nila, once you turn 20 to between 25 to 35, doon na nagiging lonely ang isang lalaki. Kasi inahanap mo na doon kung saan talaga pupunta yung future mo. Yeah. And that's very scientific. Not everything goes to right. Sometimes goes to left. So, hindi mo alam kung once goes to left, paano mo isusolve yun. So, hindi magiging iba na yung patungo ng buhay mo doon after that. So, parang during that time, dapat meron ka laging backup kung ano yung gagawin mo sa buhay. So, ngayon ang ginagawa ko kasi, may putubot tayo. Meron akong trabaho. Then, may savings na para for backup. So, at least kapag nawala ako sa trabaho ko, meron akong putubot for another business. Ganun. Tapos, pwede ko naman mag-sideline sa mga mekaniko, ganun. So, at least may backup ako. And then, savings-wise na pag kunwari may nangyari sa akin, at least mayroong magagamit yung pamilya ko para hindi na gumastos sa akin. Yun. Parang, in a way, kahit isang direction na kahit ma-turn ka sa left, at least mayroon kang backup. Okay, let's rephrase the question na lang. Instead of, what is your purpose? What do you most enjoy at this moment that you feel like yourself when you're doing it? Family. Being with your family. Being family. Talaga. That's so wholesome. Not generally like family na kadugo. Like, di ko naman kayo kadugo, pero tinuturing ko kayong family. Right? Papasa na. Kasi marami kang makakarap na tao sa buhay mo. Pero hindi mo alam na in a long term yun. So, parang madadaan ka lang. Tapos parang tutulungan ka niya. Tapos in a while na nag-success ka, parang parang nakakalimutan mo sila. Parang ganun. Parang nagiging stairs mo sila pataas. May kilala ako ganyan. Ladder. Kaibigan natin. Sabi ka na Answer the question na lang. Ayan ba yun? Answer the question. So, what is this thing that you enjoy the most when you're doing it and you feel like yourself? Counted bang learning how to love myself? Yeah. Oo, Yeah. sobra yan. Kasi recently, hindi ko alam. Breaking news, wala na po kami. And yeah, siguro, hindi ko alam. Between those, sabihin natin, almost a year, I felt like masyado akong nag-count on another person to love, like, give me love siguro. Tapos I forgot to, Love like, yourself. yeah, love myself. So, like, siguro, okay naman kami. Pero at the same time, she told me na, like, I needed to learn how to love myself kasi, like, mahirap na I just keep on loving people na hindi ko mahal yung sarili ko. Like, anong tawag dito? Like, kunwari, last year siguro, I was too comfortable na, like, lumalabas-labas na lang and, anong tawag dito? Bali, siguro content na ako kung ano yung meron ako sa panahon na yun and I was, siguro, hindi ako nag-focus sa improving myself and siguro na-realize ko na lang yun nung wala na kami. And, syempre, pinag-usapan pa rin namin yun. So, pina-realize niya pa rin naman sa akin kung ano yung kailangan ko improve sa sarili ko. And, yeah, kaya yun. Recently, gym na ako ng gym. Dami ko ng injury pero tuloy pa din. And, yeah, hindi rin smooth sailing yung, kasi yung mga ibang tao dyan, syempre sobrang daling sabihin yung
Oh, yeah. Siyempre, alam kong mahal yung sarili ko, pero at the same time, like, kunwari, punta ka, may mangyari lang sa'yo, sometimes you blame yourself fully, ganon, or sometimes, siyempre, may mangyari lang sa'yo, isipin mo na yun, flaw ko yan, ganyan, weakness ko yan, so, yeah, like, ayoko yung sarili ko sa bagay na ganyan, so, and recently siguro, the past few, ilan na ba? Yung consistently na ako except nung na-injured ako ngayong week 2, magti 3 months na. Uy! Kasi mag-4 ka na ata. Hindi, magti 3 months pa lang. February. Celebrate small wins. Yeah. Like, focus lang ako na you're improving and like, hindi lang like physically pero mentally na din and emotionally na rin kasi kailangan kong like ito TMI, pero yung sabi namin, kung hindi man kami magbalikan, sabi ko sa kanya na I want to make sure na I'm the best man for the next person na hindi siya. So, I'm the best version of myself. Okay. I'm the best version of myself para, like, kasi siguro, nung bago-bago pa lang yan, hindi pa kami, like, syempre, meron doon pa rin worry na baka ginagawa niya pa rin yung mga ginagawa niya dati, ganyan. Doon pa yung if. Like, what if, like, ganyan, kailangan niya ako dito, kailangan niya ako dyan. Siyempre, siguro, siyempre, hindi nga naman madalas makita. Meron pa rin ang mga depression episodes noon na talagang hindi niya ako makakausap, mula ako sa kwarto, nakaupo, ganun. Like, siyempre, ayokong, like, for us, para maging masaya kami pareho, is kinailangan kong baguhin yung sarili ko. So, yeah, nag-focus ako sa self-improvement. And until now, kahit, like, whole week, kating-kati ako mag-gym. And finally, makakabalik na ako. Kasi, like, recently nga, dun sa last podcast, usapan natin yung and, yeah, hindi ko alam. Yun siguro yung, the thing I enjoy recently siguro yung learning how to love myself. Kasi, yeah. Hirap yun, ha? Kasi kung di mo mahal yung sarili mo, paano ka magmamahal ng iba? Paano ka tutulong sa iba kung di mo mahal sarili mo? So, parang hypocrite. May hypocrite ako pa ganun. So, yeah, yun siguro. Steve, pass. I mean, yung sa kanya, medyo relate kasi ako. Ano sabihin niya? Yun din yung sa Yun na lang sabi. Kapit-bahay kami. Sobrang relate kasi ako sa kung ano yung mga sinabi niya. Kasi, dati, hanggang ngayon naman parang syempre, inaaral ko pa rin kung paano mahalin yung sarili ko. Kasi syempre, hindi mo naman kasi hindi mo naman kasi parang mahirap kalimutan yung yung ganong sitwasyon or like sabihin natin ganong pinagdaanan mo. Traumatic talaga. It's just it's just you need to move on. Either kasi yan either na parang hayaan mo yung hayaan mo lang andun ka lang sa phase na wala kang ginagawa sa buhay, kundi paulit-ulit lang na parang yung sinasaktan mo lang sarili mo, hindi mo alam mahalin yung sarili mo. Wala magbabago sa iyo. Hindi ka mag-improve. At the same time, hindi mo rin makikita kung ano yung mga bagay na na maganda pa lang gawin na parang hindi nabubulag ka kasi. Parang isa lang yung focus mo. Is kung paano lang na mapakita mo kung ano yung halaga mo sa taong 'yan. So syempre, hindi ka maka-improve. Dahil buong focus mo, naging komportable ka sa isang person eh. So parang ayaw mo nang mahiwalay dun sa comfortable na na position. Sobrang hirap tanggalin nun. And at the same time, sobrang hirap ni parang sanay yung sarili mong hindi ka na maging komportable sa ganun or like hindi ka umasa sa taong sa taong 'yun. Kasi ako halos buong buhay ko siguro kalahati na rin ng buhay ko noon. Parang doon ako. Andun na siya, no? Like
sobrang naging komportable ko kasi to the point na di ko alam na inisip ko na kahit anong mangyari, di kami maghiwalay, like walang masamang mangyaring ganun. Kaya syempre parang talagang meron na yung point na parang naging komportable na ako na parang hindi na ako katulad ng kung ano ako dati. Parang wala ka lang naiwan sa sarili mo. Hindi naman parang hindi ko lang mapakita na parang kung gaano ako ka-sweet or kung paano ako umasta dati. Hindi ko na maipakita ngayon kasi naging komportable na kung ano ako kung ano yung pinapakita ko Ganun din talaga yung charo sa girlfriend ko. Kasi I feel like very siya, no? Very Hindi ko naman normal sa ganyan. Yes. Na nagkaroon ng relationship. Sobrang common yan kasi sa sorry. Hindi, totoo yung sabi niya. Agree ako sa kanya. Kasi sabi niya kasi, naalala ko yung sinabi niya na once na na-pass niyo yung 5 years, very comfortable na kayo. Kahit umutot ka sa sarili mo, sa harap niya, ganun. Tumakay ka dun sa harap niya. Ganon, to the point na ganon. So, yung sinasabi ni Mosing, ni Steve, mahirap lumabas sa comfortable na yun na position. Dahil tawag dito, wala na yung parang kilig. Ganon. Hindi, parang kasi nag-break sila oo nga. Hindi, kasi yun. I think, andun pa rin siyempre yung kilig. Oo. Pero, Nandun pa din talaga. Parang sweetness, ganon, ganon. mahirap lang kasi, depende rin kasi sa sa relasyon or sa mga tao. Kung paano mo i-keep up yung kung paano ka mag-sweet or paano ka mag-effort hanggang sa like patuloy ng relasyon yung ganun. Depende yan sa inyo or yung kung paano yung niyo ba. Sorry. kaya pa ba? Hindi na. Ano ba yung tinatry mong i-explain doon? Yung sabi niya kasi dun sa dati, after 5 years, yung sweetness niyo nung first year kayo hanggang 3 years or 4 years, iba yung magiging transition niyo after 5 years. Magiging iba yung niyo. Magiging iba yung pagtutungo niyo sa... 3 years na? Magpa 5 years na. So it's going there then? It's going, It's going, to that situation. Na to the point That na... Rocky Mountain. Ito lang sa akin, advice ko lang, kung paano ka dati, kung paano ka ka-sweet or paano ka mag-effort nung mga panahong bago pa kayo, wag mong kakalimutan yan papunta ng pag through the years na magsama kayo. Dapat andun pa rin yung mga kasitan mong ganun, kakulitan mo. Kasi para sa akin, siguro isa din yun sa sa mga reason kung kung paano naging ongoing yung isang relasyon. Hindi lang communication yung yung isang ways para maging ongoing yung relasyon, kundi kung paano mo i-show sa sa significant other mo yung pagmamahal or yung at the same time yung mga efforts and yung mga care mo sa kanya throughout the years na yan. Ako naman, wag nyo nang pinapakinggan yung empty feelings. Guys, check out Empty Feelings. Paborito nila yung empty feelings. May love songs ako, guys. Yung kasi release. Ha? Sino mo to? Sino mo to? Hindi ako. Sino mo to? Sa'yo na nga. Tropang Sa yung mga pinag-usapan namin, madaming ekis. Kami kaming naikan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you po. This is again Tropa Talks. I'm with Teddy Benitez. Genesis. Steven. and I am Francis. Until the next episode of Tropa Talks, we'll see you next time. May kwento ka ba? See ya! Cheers!